Ang Russia ay umaasa sa langis. Hindi na yan sikreto. Ang langis ay isa sa pinakamalaking produkto ng Russia na bumubuo ng 30–50% ng taunang pambansang budget ng bansa. Ang krudo at pino na langis ay nagbibigay kay Vladimir Putin ng bilyong dolyar mula sa benta na kanyang ginagamit para pondohan ang kanyang makinarya ng digmaan. Ang kinabukasan ng pananakop ni Putin sa Ukraine ay nakasalalay sa pagkasunog ng pinong langis ng Russia. Krisis sa langis ang sumasabog sa Russia matapos nitong tamaan ng Ukraine sa pinakasensitibong bahagi. Kung hindi mapigil ni Putin ang Ukraine, maaaring matapos ang digmaan bago maubos ang mga sundalo at kagamitang militar ng Russia. Ang malaking problema ni Putin ay simple lang. Patuloy na tinatamaan ng Ukraine ang mga planta ng pagdadalisay ng langis ng Russia. Isinasara ang mga ito ng ilang linggo o buwan. At winawasak din ang mga imbakan ng mga produktong langis. Para maintindihan mo bakit ito mahalaga, alamin mo ang pagkakaiba ng krudo at pinong langis. Ang krudo ay hilaw na langis. Inilalabas ito mula sa lupa at hindi magagamit hanggat hindi ito napoproseso para maging isang tiyak na produkto. Ang pagpipino ang lumikha ng produktong iyon. Ayon sa Energy Information Administration, ang pininong langis ay isang produktong petrolyo naggawa mula sa krudong langis, gaya ng gasolina, diesel, at pang-eroplano na gasolina. Ang mga ito ay mga halimbawa ng pininong produktong langis. At kung hindi mo pa nahuhulaan, lahat ng ito ay mahalaga sa militar, negosyo, at mamamayan ng Russia. Ang pag-atake sa mga oil refinery ay nakakaapekto sa kakayahan ng Russia na gawing produkto ang kanilang krudo para magamit o maibenta. Ang Ukraine ay nagsasagawa ng maraming pag-atake ngayong 2025. Ang pinakahuli ay isinagawa noong gabi ng Agosto 6 hanggang madaling araw ng Agosto 7. Ang target ng Ukraine ay ang Afipsky Oil Refinery na matatagpuan sa timog kanluran ng rehiyon ng Krasnodar Krai sa Russia. Ang pag-atake sa Ukraine, kagaya ng maraming nakaraang pagsalakay sa mga oil refinery ng Russia, ay gumamit ng mga long-range na drone na umiiwas sa mga air defense system para direktang tumama. Ayon sa New Sky, may nakalathalang video mula sa pasilidad ng Afipsky na nagpapakita ng matatayog na haligi ng makapal na usok na umaakyat ng maraming talampakan sa ere dahil sa mga apoy. Sobrang lakas at liwanag na pinapaliwanag nila ang kalangitan sa gabi. Ibinahagi ng Kiev Independent ang video mula sa Astra Telegram channel na nagpapakita ng patuloy na sunog sa Afipsky. Nagpahayag ang Exilenova Plus Telegram channel ng video na pagre-record ng malakas na pagsabog sa malayo na tumunog sa mga alarma ng mga sasakyan. Ayon sa New Sky, nagpakawala ang Ukraine ng ilang drone na sabay-sabay tumama sa pasilidad ng pagdadalisay ng langis. Isang malinaw na organisadong pag-atake. Ayon sa mga lokal, ilang tao ang nasugatan matapos ang pag-atake nang magsunog ang Afipsky sa kanilang mga tangke ng gasolina. Ito ay isa sa mga halimbawa ng pag-atake ng Ukraine sa mga planta ng pagdadalisay ng langis ng Russia, bukod pa sa iba. Noong Agosto 2, ilang araw lang bago ang pag-atake sa Krasnodar Krai, tinamaan ng Ukraine ang Ryazan Oil Refinery, pati na rin ang Anonefta Product Oil Storage Facility sa rehiyon ng Voronezh sa Russia. Bagamat hindi tinukoy sa mga unang ulat ang uri ng sandata, malinaw na ngayon na mas marami pang long-range na drone ang ginamit ng Ukraine sa pag-atake. Ayon sa United 24 Media, sa pag-atake ng Ukraine sa Ryazan, nasira ang 2 storage unit ng refinery na may kapasidad na 8,600 hanggang 11,400 tonelada ng refined oil bawat araw. Mahigit 20,000 tonelada ng mahalagang langis ng Russia ang nasunog sa loob ng ilang oras lamang. Ilang araw lang matapos ang pag-atake sa Ryazan, umatake na naman ang Ukraine. Ayon sa United 24, inatake rin ng Ukraine ang Novokobishevsk Refinery sa isang malakas na pag-atake na napilitan itong magsara ng tuluyan matapos nito. Muli, nawalan ng maraming pinong langis ang Russia, 18,700 tonelada mismo, dahil nasunog ang isa sa mga storage unit ng planta. Masama na ito, pero lalo pang lumala para kay Putin. Bawat atake sa isang planta ng refinery ay hindi lamang nagdudulot ng pagkawala ng pinong langis, kundi may iba pang epekto sa Russia. Nawawalan ng mahalagang oras ang mga planta. Ang pagkukumpuni ay maaaring umabot ng 6 na buwan. Depende sa laki ng pinsala. Oras ito na hindi kayang sayangin ni Putin. Ang mga refinery ng Russia
ay gumagana sa mababang produksyon o minsan ay walang produksyon. Lumala ang problema dahil sa timing ng mga pinakabagong pag-atake ng Ukraine. Hindi aksidente na 3 pasilidad ang tinarget sa unang linggo ng Agosto. Ayon sa United 24 mahusay ang pag-atake ng Ukraine sa tamang pagkakataon. Ang tradisyong pagsasagawa ng nakatakdang maintenance sa mga pangunahing refinery ng Russia tuwing may init na buwan ay isa pang nagpapakomplikadong salik dahil madalas matatag ang lokal na merkado at pag-export. Napipilit ang Russia na gumawa ng mahihirap na desisyon dahil dito. Nahihirapan ng mapanatili ang regular na maintenance schedule dahil sa mga parusang ipinataw ng kanluran na naglilimita sa pagkuha ng mga kinakailangang parte para sa pagkukumpuni. Dagdag pa ang mga pag-atake ng Ukraine sa mga oil refinery, mas lumaki pa ang pangangailangan ng Russia sa mga limitadong piyesang iyon. Ano man ang piliin ni Putin at ng mga kumpanyang panggatong ng Russia, kahit muling buksan ang mga inataking planta o magsagawa ng nakatakdang maintenance sa iba pang pasilidad, talo pa rin ang Russia. Ang bansang karaniwang nag-e-export ng 40,000-50,000 tonelada ng panggatong kada linggo ay nakaranas ng matinding pagbawas sa produksyon. Lahat ng ating napag-usapan ay panandali ang mga problema para sa Russia. Aabutin ng ilang buwan bago maibalik sa buong kapasidad ang mga nasirang refinery. Ngunit ang mga bahaging hindi tinamaan ng mga drone ng Ukraine ay maaari pa ring gumana. Ang agarang pagkawala ng 10,000 tonelada ng pinong gasolina ay problema rin sa panandali ang panahon. Gayunpaman, hindi ang mga panandali ang problema ang tunay na issue. Naglulunsad ng kampanya ang Ukraine para sirain ang produksyon ng langis ng Russia sa pamamagitan ng sunod-sunod na pag-atake sa mga refinery nito. At dahil patuloy itong ginagawa ng Ukraine ng mahigit 1 taon na. Ngayon, nakaharap ang Russia sa isang krisis sa langis na maaaring hindi na nito malampasan. Maraming palatandaan ang nagpapakita na paparating ang krisis na ito at magdudulot ito ng pangmatagalang epekto sa Russia. Nagsimula ito sa presyo ng mga pinong langis na produkto na umabot sa hindi pa nakitang antas. Base sa United 24, ang pagsira ng Ukraine sa kakayahan ng Russia na magpino ng langis ay nagresulta sa pagtaas ng presyo ng 1 tonelada ng automotive gasoline, 75 na gasolina sa Russia sa pinakamataas na antas sa kasaysayan. Halos umabot na iyon sa $1,000. Ang automotive gasoline, 75, ay isang unleaded na gasolina na malawakang ginagamit sa Russia. Ang pagtaas ng presyo ng 1 tonelada nito ay nagdudulot ng malinaw na mga problema. Kailangang maglaan ng dagdag na pondo ang mga gasolinahan para sa produktong ibinebenta nila sa mga customer. Ang mga taong nagpapagasolina sa kanilang mga sasakyan ang sumasalo sa mga gastusing ito, hindi ang mga gasolinahan. Hirap na ang mga mamimili sa Rusya, ayon sa ulat ng Peterson Institute for International Economics. Ang ekonomiya ng kanilang bansa ay nasa bingit na ng resesyon. Ang pagbagal ng ekonomiya ng Rusya sa 14% noong QISA 2025 mula sa 45% noong QISA 2024 ay nangangahulugan ng 0.6% na pag-urong. Karagdagang factor ang inflasyon na humigit kumulang 10% kada buwan simula 2025 at ang base interest rate na 18%. Naririto na ang lahat ng sangkap para sa isang krisis sa pamumuhay ng mga ordinaryong Ruso. Ang pagtaas ng presyo ng gasolina sanhi ng pag-atake sa refinery ay paraan ng Ukraine para maramdaman ng mga Ruso at ni Putin ang epekto ng digmaan. Kung magpapatuloy ito, magdudulot ito ng pagkadismaya na maaaring hindi mapigilan ni Putin. Mukhang hindi rin bababa ang presyo ng gasolina sa madaling panahon. Nakikita ng Ukraine ang epekto ng kanilang mga pag-atake. Ang 3 sunod-sunod na pag-atake sa mga refinery sa loob ng 1 linggo ay nagpapakita na seryoso ang Ukraine sa taktikang ito. Posibleng magpadala pa ang Ukraine ng karagdagang drone sa mga oil refinery ng Russia sa hinaharap. Mas maraming imbakan ang masisira, mas maraming planta ang ititigil, at mas tataas ang presyo ng gasolina para sa mga consumer sa Russia. Sinusubukan ng Russia na kumbinsihin ang publiko na walang kinalaman ang Ukraine sa pagtaas ng presyo. Ayon sa United 24, nangyayari ito dahil paparating na ang anihan. May kaunting lohika ang Russia sa palusot na ito. Ang pag-ani ay nangangailangan ng mga traktora at makinaryang gumagamit ng gasolina. Ayon sa Russia, tumaas ang demand at habang nagpapatuloy ang anihan, kailangan ng mga tao tiisin ang mas mataas na presyo. Mukhang may sense naman lahat yan. Hanggang sa mapagtanto mo na,
Sumipa ang presyo ng gasolina sa Russia ng 4% sa nakalipas na 2 buwan, bago pa man magsimula ang panahon ng anihan. Sinisisi ni Putin ang bagay na ngayon lang nagsimula para sa matagal ng problema sa gasolina ng mga Ruso. Ang oilprice.com ay nagbibigay ng karagdagang konteksto. Ito ay nagbigay ng eksaktong halaga para sa record-breaking na pagtaas ng presyo ng A75 na gasolina na dolyar. 74,660 kada tonelada. Ayon sa ulat, nababawasan ng 40,000 tonelada araw-araw ang kapasidad ng Russia sa pagre-refine ng langis dahil sa mga pag-atake ng Ukraine kamakailan. Sa madaling sabi, iyan ang dami ng krudong langis na hindi na maproseso ng mga refinery ng Russia dahil abala na sila sa sunog. Hindi kailangan maging henyo para maintindihan ang nangyayari. Hindi dahil sa panahon ng anihan, kaya mas mahal ang gasolina ng mga Ruso. Mas mahal ito dahil nababawasan ang supply, kaya tumataas ang presyo sa lahat ng aspeto. At simula pa lang yan, mas marami pang palatandaan ng krisis sa pinong langis ng Rusya, gaya ng pagbabawal nila ng lahat ng export ng pinong langis sa mga bansang hindi kasapi ng Commonwealth of Independent States o Commonwealth of Independent States. Ayon sa Nuclear Threat Initiative, ang Commonwealth of Independent States ay isang samahan na nagsisiguro ng malayang paggalaw ng mga produkto at serbisyo, lalo na sa pagitan ng mga bansang dating bahagi ng Soviet Bloc. Noong 2025 na bansa ang bumubuo sa Commonwealth of Independent States: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Tajikistan, at Uzbekistan. At dahil bahagi rin ng Commonwealth of Independent States ang Rusya, ibig sabihin ay iniutos ni Putin na ang kanyang langis. Ngayon, ang mga refinery ay limitado sa pagbebenta ng kanilang mga produkto sa 10 bansa mula sa dating 12 ng potensyal na mamimili. Para lalong masaktan, sabi ng United 24, ipinagbabawal na ng mga regulator sa Russia ang mga kumpanya ng gasolina sa pagbebenta ng karamihan ng kanilang produktong langis sa ibang bansa. Kailangang ilaan ng Russia ang hindi bababa sa 17% ng produksyon nito para sa lokal na merkado, mas mataas sa dating 15%. Ito ay desperadong hakbang ni Putin para mapanatili ang mas maraming langis ng Russia sa loob ng bansa, habang nawawalan ito ng mahahalagang produktong Pino. Ang tanging magandang balita para sa mga kumpanya ng langis ng Russia ay malamang na pansamantala lang: ang pagbabawal sa non-Commonwealth of Independent States. Ayon sa Moscow Times, noong Hulyo, 24 ang paghihigpit sa pag-export ng pinong langis ay tatagal ng 2 buwan lamang. Isang hindi pinangalanang source ang nagsabi sa outlet na pagdesisyunan na ang pagbabawal, pero ngayon ay para lang sa Agosto at Setyembre. Sandali lang. Ang dalawang salita ay nagpapahiwatig na ang 2 buwang pagbabawal sa pag-export ay maaaring hindi pa tapos. Ipinatupad ng Russia ang sa tingin nila ay pansamantalang solusyon, pero gumagamit ito ng mga salita na nagpapahiwatig na alam nilang kailangan maghanda para sa karagdagang pag-atake sa kanilang kakayahang mag-refine. Ang 2 salitang iyon ay maaaring magpahiwatig na natatakot si Putin sa ginagawa ng Ukraine. Pinagsikapan niyang hikayatin ang mga mamamayan na ang mga isyu sa langis ay pansamantala lamang. Ngunit batid niya na hindi titigil ang mga pag-atake ng Ukraine sa mga refinery, lalo na kung magiging tagumpay pa rin ito tulad ng dati. Posibleng mag-extend pa ang export ban ng mas matagal kaysa sa gusto ng Russia, lalo na ng mga kumpanyang langis nito. Dito nagkakaproblema si Putin. Ayon sa United 24, mas malaki ang kita ng mga negosyong langis ng Russia sa mga ine-export nilang refined na produktong langis kaysa sa kinikita nila sa langis na ibinebenta sa loob ng bansa. Maaaring ibaling ni Putin ang sisi sa sitwasyon ng ani at hindi makatarungang pagtaas ng presyo. Pero ang totoo, ang desisyon ng leader ng Russia na si Putin na salakayin ang Ukraine ang naging dahilan ng lahat ng ito. Nakaapekto ang mga parusa at pag-atake sa mga refinery ng Russia at pagbebenta ng langis nito. Wala sana ito kung hindi dahil sa pananakop. Dapat itanong kung hanggang kailan magpapatuloy ang kaunting kita ng mga negosyo ng langis sa Russia dahil sa mga aksyon ni Putin. Ang tanging kaaliwan para sa mga kumpanyang iyon ay hindi ito ang unang beses na nagpatupad ng mga restriksyon sa pag-export ang Russia. Nangyari na ito noon at pansamantala lang lagi ang mga utos. Ngunit, hindi iyon gaanong nakasisiya
sa mga may-ari ng kumpanya ng gasolina na nais punuin ang kanilang bulsa ng mas maraming rubla hanggat kaya. Maliban sa mga problemang pinansyal na nagpapabagsak sa mga customer at negosyo sa Russia, may isa pang issue na dapat ikalagim ni Putin: ang epekto ng mga pag-atake ng Ukraine sa mga refinery sa kalikasan. Binanggit ito ng Newsky sa isang artikulo noong Agosto 7 tungkol sa pag-atake sa refinery ng Krasnodar Krai. Ang mga epekto sa kalikasan gaya ng carbon emission, carcinogenic na sangkap, at panganib ng lokal na polusyon sa mga ilog at lupa ay isa pang hiwalay na sakuna. May kakaibang relasyon si Putin sa mga issue ng klima. Noong Hulyo 2021, itinuro ng The Moscow Times na minsang nagduda si Putin sa epekto ng fossil fuels sa kalikasan. Gayunpaman, nagbago ang pananaw niya at napilitan siyang tanggapin na ang mga uri ng yaman na pinagkakakitaan ng Russia ay may epekto rin sa klima. Nagbabago na ang kanyang pananaw mula sa pagbibiro na makakabuti ang kaunting global warming para sa malamig na bansang Russia. Nagbago na ito kung saan sinasabi niyang dapat bawasan ang ating epekto. Subalit ayon sa Le Monde, ang pagtanggap ni Putin sa climate change bilang issue ay hindi nangangahulugang may pakialam siyang kumilos tungkol dito. Ang magmalasakit ay makakasama sa Russia dahil malaki ang kanilang pag-asa sa fossil fuels. Higit pa rito, hindi ka magsisimula ng matagal at mapanirang digmaang gumagamit ng mga sasakyan at eroplano kung pinangangalagaan mo ang klima. Kaya marahil, hindi magmamalasakit si Putin tungkol sa partikular na problemang ito. Maaaring hindi rin pansinin ni Putin na ang Russia ang may ikalimang pinakamataas na kaso ng cancer sa mundo noong 2022 na umabot sa 635,500 at 60 kaso ayon sa World Population Review. Delikado sa kalusugan ang paglabas ng mga carcinogen sa hangin mula sa pag-atake sa oil refinery. Bagaman hindi direktang nakakaapekto ang pagbabago ng klima o cancer sa digmaan ni Putin, may pangmatagalang epekto ito sa mga mamamayan ng Russia. Hindi natin malalaman ang epekto nito sa loob ng ilang taon. Ngunit tiyak na hindi maganda na may 10,000 tonelada ng langis na nasusunog kada ilang araw. Ang mga atake ng Ukraine sa mga oil refinery ng Russia ay magbibigay ng mga benepisyo sa mga refinery ng bansa. Hindi na bago ang mga pag-atake ng Ukraine sa mga ito. Noong Enero, iniulat ng RBC Ukraine na naglunsad ang Ukraine ng 81 pag-atake kontra sa mga refinery at fuel base ng Russia. Noong 2024, isang pag-atake ang naganap kada 4.5 araw o higit pa. Ang problemang pang-ekonomiya dulot ng mga pag-ataking ito ay matinding motibo para sa Ukraine. Ngunit may iba pang kadahilanan kung bakit nais nitong maapektuhan ang langis ng Russia na tinalakay na natin. Ang bawat pag-atake sa oil refinery ng Russia at pag-atake sa loob nito, anuman ang tamaan, ay may epekto sa mga Russian. Kahit hindi nakaaapekto sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, nakikita nila na hindi ligtas ang Russia sa mga pag-atake. Psychological, malaking problema iyon para sa mga tao ng Russia. Ayon kay Putin, ang bansang ito ay madaling matatalo sa loob lang ng ilang araw nang simulan niya ang kanyang tinatawag na espesyal na operasyong militar. Matapos ang 3.5 taon, patuloy pa rin ang pakikibaka na mas matindi pa kaysa sa tama sa Russia noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang Russia ay gumagamit ng kanilang pinong produktong langis para suportahan ang pananakop ayon sa pananaw militar. Malinaw na lohika yan. Bawat tangke, armored na sasakyan, eroplano at mekanisadong unit ay nangangailangan ng gasolina para gumana. Kapag nabawasan ang produksyon ng gasolina ng Russia dahil sa mga pag-atake sa mga refinery, mas kaunti ang presyong nararanasan ng mga tropa ng Ukraine sa harapan. Ayon sa Carnegie Endowment, mula sa pananaw ng tagaplano ng pag-atake ito, mas mainam sana kung hindi lang mababawasan ang export volume ng Russia, kundi mahihirapan din silang mag-supply ng gasolina para sa kanilang hukbo at ekonomiya. Kailangan ng karagdagang pag-atake para matiyak ang tagumpay ng estratehiyang ito. Ayon sa Carnegie Endowment, ang Russia ay gumagawa ng 25 beses na mas maraming langis kaysa sa konsumo nito. Ang mga pag-atake sa refinery at pagtutok ng Ukraine sa mga rails ng tren ng Russia ay isang matinding kombinasyon ng suntok. Ito ay nagpapakita ng malinaw na estratehiya. Ihinto ang produksyon ng langis habang sinisira ang mga pangunahing daanan ng lohistika na ginagamit sa paghahakot nito. Ito ay magdudulot ng patuloy na pagpapahina sa puwersa ng Russia sa mga frontline. Ang mahihinang puwersa ay hindi makakakuha ng teritoryo sa bilis na gusto ni Putin.
Kapag hindi makausad ang mga tangke at hindi makalipad ang mga eroplano ng Russia, nagkakaroon ng mga puwang sa kanilang depensa na maaaring mapakinabangan ng Ukraine sa mga kontra-atake. Ito ang huling tanong. Ano ang magagawa ng Russia sa krisis nito sa pinong langis? Mukhang wala gaanong magagawa ang Ukraine sa mga pag-atake nito. Madalas nang nangyari ang mga pag-ataking ito, malinaw na hindi kayang pigilan ng depensa sa himpapawid ng Russia ang mga long-range drone ng Ukraine na tamaan ang kanilang mga target. Sa halip, naghahanap ang Russia ng mga kapalit. Noong Agosto 6, iniulat ng Reuters na balak ng Russia na taasan ang pag-export ng langis mula sa kanlurang pantalan nito ng halos 2 milyong bariles kada araw. Tumaas ng 20,000 bariles kada araw kumpara sa mga naunang pagtatantya. May lohika ang estratehiyang ito. Sa pagbebenta ng mas maraming krudo na ipoproseso mismo ng mga customer ng Russia, hindi na kailangang sobrang magsikap ang Russia sa paggawa at pag-iimbak ng mga produktong pinong langis sa sariling teritoryo nito. Magpapatuloy ang kita nito, bagamat hindi kasing laki ng pinong langis, at mababawasan ang panganib na masunog ang mas mahalagang mga produktong panggatong nito. Dahil sa pag-atake ng Ukraine, kalahating hakbang lamang ito. Hindi nakakatulong ito para maresolba ang pangmatagalang problemang dulot ng krisis sa langis ng Russia sa bansa. Ang Ukraine ay magdadala ng simpleng tugon sa Russia, ang pag-atake sa mas maraming refinery. Sa huli, ito ay makakapuputol ng maraming pangunahing daluyan ng langis ng Russia na hindi na makakalusot si Putin. Kapag umabot na si Putin sa puntong iyon, maaaring mapilitan siyang lubos na bawasan ang saklaw ng pananakop o tuluyang umalis sa Ukraine. Habang nasusunog ang langis sa paligid ni Putin, maaaring wala na siyang gaanong opsyon para maibenta ang krudong langis ng Russia gaya ng dati. Bumaliktad sa India ang sugal nito. Sa Russian oil habang banta ng United States, nasisirain ang isa sa mga pangunahing lifeline ni Putin. Panoorin ang detalye sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa lumalalang krisis sa langis ng Russia. At maraming salamat, gaya ng dati, sa inyong panonood.